fugitive ka from justice, hindi ka pwedeng mag-avail ng remedy sa korte. Hindi ka pwede kasi fugitive ka from justice. Ha? Ngayon ang tanong, kung lawyer ka, pwede ka pa bang magperma ng mga pleadings sa kliyente mo? Ang opinion ng mga lawyers, ang opinion ng mga lawyers karamihan, kung ikaw nga hindi ka na pinapayagang mag-avail ng remedies mo, kung ikaw ang sangkot, ay di lalo na yung ano mo, kliyente mo. Hindi mo pwedeng ikaw yung pumirma doon kasi bawal ka nang mag-avail ng mga remedy sa korte. Oh. Kahit yung kliyente mo, lawyer ka, hindi ka na pwedeng tumayo para sa kanya. Kasi ano ka nga fugitive from justice, yun ang parusa sa iyo. Kaya lalabas niyan, yung pleadings ni Rocky sa Supreme Court, scrap of paper. Scrap of paper na ano yun, walang silbi yun, walang saysay yun. Ha? Kawawa naman sila Pulong, yung sinabmit nila sa kanila baste, scrap of paper ang lalabas. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Yung pleadings ni Roque sa Korte Suprema, delikado yun. Mayroong mga nagbuboses na dapat hindi tanggapin ng Korte Suprema yun. Bakit? Ang tinutukoy natin dito yung memorandum. Pinasubmit kasi ng memorandum ng Korte Suprema ang kampo ni Duterte. Tungkol ito dun sa pag-aresto kay Duterte. Yung pag-aresto kay Duterte kay Digong noong March 11 at pagdala sa ICC. Mayroong mga petitions na final, si Paulo Duterte, si Pulong, si Baste, mayroon. Si Kitty Duterte, mayroon. Habeas corpus ang final nila, petition for habeas corpus. Ngayon, inorderan sila ng Korte Suprema, yung respondents at saka yung petitioners, na mag-submit ng memorandum. Kailangan pa bang desisyonan yun o remote and academic na dahil nandun na si Duterte sa ICC? Ngayon, sa memorandum na sinabmit ng kampo ni Duterte, yung para kay Pulong, kay Baste at sa kay Kitty, ina-argue nila doon na kahit hindi moot and academic yan, dapat lakarin, gawin ng paraan ng gobyerno, orderan ng Korte Suprema ang gobyerno ng Pilipinas na lakarin sa ICC na ibalik si Duterte kasi illegal at unconstitutional ang ginawa. Yun yung laman ng petition. Nag-petition sila Baste, sila Pulong at sila Kitty Duterte sa Korte Suprema na i-declare na unconstitutional, invalid, illegal yung ginawa kay Duterte. Pagkatapos ay orderan ng Korte Suprema ang presidente, ang gobyerno, na lakarin sa ICC na ibalik sa Pilipinas si Duterte kasi illegal nga ang ginawa. Yan yung yung petition ni Pulong sa ni Baste at ni Kitty. Ngayon, pinasasubmit ng memorandum. Ang gumawa ng memorandum si Roque. Habang nasa abroad yata siya, ginawa niya. Pinirmahan niya habang nandun siya. Ang problema dyan, sinubmit niya ngayon sa korte. Ang nakalagay doon, Harry Roque, ang signatory na council. Nila Kitty, nila Pulong at nila Baste. Problema, hindi naman pwedeng pumirma si Roque kasi may ruling na ang Korte Suprema na kapag fugitive ka from justice, hindi ka pwedeng mag-avail ng remedy sa korte. Hindi ka pwede kasi fugitive ka from justice. Ngayon ang tanong, kung lawyer ka, pwede ka pa bang magperma ng mga pleadings sa kliyente mo?
Ang opinyon ng mga lawyers, ang opinyon ng mga lawyers, karamihan, kung ikaw nga hindi ka na pinapayagang mag-avail ng remedies mo, kung ikaw ang sangkot, ay di lalo na yung ano mo, kliyente mo. Hindi mo pwedeng ikaw yung pumirma doon. Kasi bawal ka nang mag-avail ng mga remedy sa korte. Oh. Kahit yung kliyente mo, lawyer ka, hindi ka na pwedeng tumayo para sa kanya. Kasi, ano ka nga fugitive from justice, yun ang parusa sa'yo na nag-ano ka. Kung gusto mong mahawakan ang kaso ng mga kliyente mo at kung gusto mong maipagtanggol ang sarili mo, mag-avail ng remedies, bumalik ka sa Pilipinas, huwag kang maging fugitive from justice. Yun yung ano, yan yung ruling ng Korte Suprema doon. Kaya sabi ng mga lawyers, hindi dapat tanggapin yung sinubmit ni Roque na memorandum. Kasi, ano yun kung ikaw nga ay hindi pwedeng mag-avail ng remedies kasi fugitive from justice ka, bakit ka pipirma doon sa pleadings nila Baste, nila Pulong at sa nila Katie Duterte? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lalabas niyan, yung pleadings ni Roque sa Supreme Court, scrap of paper. Scrap of paper na ano yun, walang silbi yun, walang saysay yun. Kawawa naman sila Pulong, yung sinubmit nila sa kanila Baste, scrap of paper ang lalabas. Bakit kasi ito naman si si Roque, pwede naman pumirma para dun si Torion. Pwede naman pumirma sila Lambino, sila Topacio, kaya si Jimmy Bundok. Bakit siya pang kailangan pumirma? Ito naman si si Roque. Papahamak niya tuloy yung memorandum ng kanyang ng pamilya Duterte. Wala yun. Abangan natin kung anong magiging aksyon ng Korte Suprema. Baka sabihin ng Korte Suprema, hindi ito pwede kasi yung lawyer dito, yung counsel, hindi naman pwede kasi fugitive from justice. Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.